In January 2014, Conrado and Ladislao Alcantara Foundation Incorporated launched their new mission and vision to better reflect the organization's undertakings and intentions of being a community builder that empowers people towards equity and progress in Mindanao. Guided by their mission of delivering innovative programs that enable our partner communities to be self-reliant, gain equitable access to quality education, and nurture sustainable environment. And armed with an efficient plan and well-thought-out strategy, CLAFI personnel started the year-long multiple project implementation of the different positive changes of their advocacy. This is their 2014 story and milestones, as seen through the eyes of the community partners. With nature being so kind and generous to the different lines of businesses of the Alcantara Group, we at CLAFI make it a point to do our part by taking care of the environment and all those dependent on it. Along with their local government unit partners and Finfish Hatcheries Incorporated, CLAFI helps in restocking the supply of indigenous bangus by releasing bangus fry into the wild through their Balik Bangus restocking program. Aside from helping in repopulating the natural fauna of the environment, CLAFI also helps fabricate and place ARD or artificial reef domes. Wala kami kasugudan yung tarbaho, ako sa balay lang. Tapos akong bana mananagat. Para jud sa amuang nga mananagat, naku jud kay ni siya og kanang katabang tungod kay nakita jud nako nga ang mga isda nagpuyo aning ERC nya diha man sila mangitlog. Di ang mga mananagat sa adto-adto mabulahan jud sila tungod kay ang isda magdaghan man. Og nagpasalamat jud ko guys lang ang tanan no sa tanan nga nagpaluyo ining programaha nya manghinaot jud ko nga magpadayon man ni aron kami pod naapon may panginabuhian ug kini jud ako kay katabang sa akong pamilya tungod kay labi na ako mga estudyante naa jud mi makuhaan jud matag adlaw na mga pagkaon. ARDs would serve as habitat for the natural marine life as part of the coral reef rehabilitation and restoration efforts, spearheaded by CLAFI. The academe, especially the College of Fisheries, was tapped by the foundation in order to provide science in their various environmental activities. One of the major involvements of the College of Fisheries is the artificial reef deployment of the foundation. Instead of just distributing or deploying the ARs in the different areas they have identified, we provided them the exact location in which the AR can trap the recruits, the coral recruits, and the nutrients that would be needed for the growth of the corals. We were also involved in the mangrove rehabilitation program of the foundation, in which we also provided the site suitability of the mangrove. When before they will just plant the mangroves in the different areas, but this time we provided them the site in which the type of mangrove would grow. First project of the SEC in which we deployed about 100 ARs in the different sites, and now we are monitoring the growth of the ARs, the growth of the recruitment of in the different ARs. Initially, we can say that the artificial reef earlier deployed have already recruits. At this point in time, I can say that we are indeed successful in our AR deployment because of the result of the monitoring that we have done. So therefore, what the CLAFI is doing here is we provide some ecological protection, environmental activities, not only to compensate all the degraded areas in Sarangani, but also to provide income to our local communities. At sa Sarangani Energy, wala kalapasakti sa CLAFI, no, Alcantara Foundation, unsa patungan na naglangkob kanila karon. Mapasalamaton kayo ako isip chairman ni ining maong barangay nga wala nila kinapabayaan anaagyod ang ilang pag-amuma sa atong mga kinaiyahan gihapon. Taking care of the environment not only includes preservation of the sea, but it also calls for the protection of the shore. Since 2007,
CLAFI has been actively advocating and leading the effort in replanting mangroves, which serves as nature's barriers against tsunami and storm surges. Tungod kayo mga sektor may sa mga mangingisda, so na-engage me no sa ginaingon nga community-based coastal resource management na kundi para protektahan no, ang atong mga coastal resources. Kaya nakita namo no nga kinahanglan bilang mga fisher folks, sektor sa mga nanagat, kinahanglan maprotektahan nato ang atong coastal resources, sama sa atong mga isda, sama sa atong mga mangrove, nga kung diin nakita namo nga halos ubos ng atong mga mangrove. So kung dili ta mananom, magpadayo lang tag putol, unsa na mahitabo. So sa amo pod as mga PO tungod sa kakulangan namo sa mga technicalities, so kailangan namo pod ang suporta. Halimbawa karon nagapusog ang partnership namo with sa Alcantara nga dire sila nagakuha sa among seedlings nga ginatanom pod no sa mga ubang areas para ingon ini gyapon may tabo dito sa tabo para sa among lugar. So dili lang siya nga nakaprotekta no, kun dili sa mga members pod namo na-income siyang income generating no. So projects ni income ang among mga membro nga naga-seedlings, then ang among organisasyon na apoy bahing nga ginakuha dito nga kundiin dito namo gagamot ang among mga operation para sa pagpalambo sa mga organisasyon. So ang mensahe lang nako, padayon lang no, padayon lang ang himuon sa Alcantara Foundation o uban mga partners nga tabangan no ang mga PO, labi-labi na sa sikutan ng mga technicals. Kaming mga community, kanong dili kami ang maningkamot sa pagprotekta sa atong mga coastal resources. Kung ang mga CLAFI, ang mga uban pang mga agencies sa gobyerno man o sa mga NGOs nagatabag suporta para sa amo, why not nga kami mismo dili mo suporta ni anang mga programa. With regards to our environment program and projects, dako jud kayong tabang ang Alcantara Foundation sa among mga programa or activities na nahimo karon nga tuig. Sila gyud ang among kaagapay sa mga programa namo sa environment. Among handom nga sa sunod dili lamang karon tama lang ilang tabang sa amoa, among handom usab na sa sunod nga mga katuigan sila magapadayon sa ilahang pagtabang with regards to environment programs and projects sa among lungsod. Between April 28 and May 16 of this year, CLAFI, with the help of 24 volunteer teachers and 135 youth volunteers, went to 12 beneficiary schools and helped as much as 377 school students upgrade their reading capacity. Masulti na mo about sa SDB. SDB is very challenging. Dahil dito namin natutunan kung paano magiging isang ate or as a teacher. Dahil ang SBB ay napakahalaga sa mga bata yung hindi marunong magbasa o magsulat. Dahil nais namin i-share ang aming knowledge para sa mga bata na nangangailangan ng aming mga tulong. Na kahit sa malayong lugar, kahit sa mga ate, mga bata, malayo yung mga bahay, pero dahil sa SBB, nakayanan nilang maglakad kahit gaano kalayo para lang may matutunan sa pag-being of SBB campers. Ako si Sir Mark Saison, as teacher, SBB volunteer. Nalipay ko sa programa sa SBB. Kay tungod ani ang mga bata na expire mo tuod og bata, di tungod ang programa, ang mga bata walay po'y matunan sa summer. Mayong buntag sa tanan. Isip nga Chairman Committee on Education, nga membro sa Sangguniang Bayan dinhi sa Maasim, kundi kalipay na ako sa pagsulti nga ang Alcantara Foundation nga kundi dako kayo nga nahimo niya alang sa katawhan sa Maasim. Kini nag-focus pag-ayo mahitungod sa edukasyon. Ang ilang programa kundi sama sa SBB, sa mausab sa PLT nga gitawag na Lusog Talino, then sa mausab sa LSB pagpahimo usab og class dorm alang sa mga kabataan nga kundiin kung sumasumahon nato pag-ayo
ang nahimo sa Alcantara Foundation. Halos dili nato matukib, di nato masulti sa pinulungan lamang kung unsa ka concern nga maong foundation. Mao na lang siguro akong masulti. Taga Clafi, Alcantara Foundation, Governor Mix Dominguez, from the heart of the Maasimian, we really salute you and thank you so much. A healthy mind can only go so far on an empty stomach. To further increase participation and maximize the capabilities of public school pupils, CLAFI also conducts an in-house school feeding project which targets hunger and undernourishment. Ako may ka-istorya no nga unta ka ng sa nag-sponsor sa mga sa BLT, unta mo padayon pa ni kung kanus gusto niya. Ako pong auhag sila nga unta diri sa among iskwilahan. Dako jud kay na siya nga tabang alang namo kay diri bukid man diri niya. Murag ang BLT murag ma-inspire pud taba nga kuan kay gitabangan atong iskwilahan murag isa po na siya nga kuan nga mo improve og samot ang iskwilahan. Napasalamat lang pud ko noon niya unta panana ang dungagan pa jud unta lagi niya pero pasalamat lang pud ko nila kay naa na abot jud diri ang ilang mga kuan hinabang sa amoa. Naghatag sa amo pagkaon sa BLT busog ni Permi. While some parents having problems sending their kids to school on an empty stomach, there are others who can't send their kids to school because they are simply too far away. Ang kalayo siguro sa among balay gikan diri mga isa siguro ka oras ana makaabot sila diri sa eskwelahan. Kung kanang halimbawa kung buntag kanang magbaklay gud ka, isa jud ka oras bago sila makaabot diri sa eskwelahan. Ang akong mga anak mga bisan ulan, maningkamot jud na sila nga makababa jud na sila diri sa eskwelahan kay dili man gud nila gusto nga mag-absent. Mao man na interesado man gud akong anak nga mag-eskwela. Lalo na anang grade 7 jud nako og kuan anang kinder. Bisan ulan, moadto jud sila og bisan sa kalayo jud. Para pud sa amo ang inahan, dako jud ang tabang sa dormitory kay nga naman kung da time nga muulan naadjud sila gipuy-an. Kanang halimbawa kay dili man jud nato malikayan sa panahon namo diri usay permiga ulan. Unya bisan ulan muuli jud na sila dito sa amoa. Mao gani nalipay jud kog dako kay nganuman na ay dormitory nga gihatag nila para sa amoa, sa among mga estudyante, para sa ako dako jud nga tabang para sa amoa. Nalipay jud mi nga dako kay naay gigamit pud sa Ginoo nga mga katawhan aron nga mohatag nga ingana nga kadako nga kantidad kay kung kami dili man jud namo kaya na ang makaya lang namo nga igo nga makaon namo pero nalipay jud mi dako nagpasalamat mi sa Ginoo kay naay gigamit sa Ginoo nga mohatag ni ana nga mga naay dako nga ihatag nila nga para pud sa among mga anak. Para pud sa amo ang mga inahan
Dako jud mig pasalamat sa mga tawo nga naghatag ni anak nga dormitory. Dili namo mabayran og salapi pero ang bali nga dako jud ang among pasalamat sa ilaha kay kung wala sila wala jud nay dili jud na namugna anak nga dormitory. Dako jud nagpasalamat jud mig dako para sa ilaha. On the other hand, there are also parents that have problems with just the basics of parenthood. Claffy has facilitated a mentoring program that would arm the mothers, fathers, and guardians with the necessary skills to be a responsible parent. Nang usay masayop ang akong anak diretso ko bunal anak tas daghang ing balikas nga ugaw sa akong baba. Pero start nga naka-attend ko atong seminar sa parent mentoring mo nag-adjust na ko sa akong sarili tapos isip asawa aduna ko'y kakulangan. Akong kakulangan na kuan ako dito sa kuan pa na sa kung hunahuna nga mao toy ako mga kakulangan o mao toy ako ang gikinahanglan nga buhaton. Unya pag abot sa balay kay nakuan ako nga maayo di ay nga i-apply nimo aron ang inyong pagpuyo mo lambo pa og nindot nga sudungon sa imong mga anak ngayon anak day nga buhaton nila ni mama o papa. Gani ma'am nagila ko nga. Nagalis kong mama sa unang eskwela dyan. Pero kung mama, hindi dyan. Pero paano matagin ka kaya, ma? Hindi dyan. Gusto ko kung anak na kaupan. Hindi maparehas ako, ha? Taon ka, kinahadlok na ko, ha? Kauman ka, hindi ka maparihan ako, ha? Pagkatog lang nimo, pero ni, maistra ko nimo at law gabi. Actually, epekto ang parent mentoring para sa ako, kay kanang sa ako ugit sa una kung katong wala pa jud naka-try kay first time ang muna ko to naka-attend kanang di wala jud ko nakabalo kung unsaon pa kanang hinahinay og tudlo ang bata sa una ko kay nigabot sa eskwelahan kung anak mayon mama magbasa tayo ko dapat ko'y trabaho anak ko dana niya tapos kanang karon pag-attend ako sa parent mentoring dili maayo nga baliwalaon nung anak kay nangarap ko nga akong anak ko mag-eskwela niya inatulang din ako so murag luoy po siya kayo ang akong nakuanan nga nahinayon na jud ang bata og istorya dili jud siya singhagan tapos alalayan po siya sa kanang mga assignment alalayan siya pag-study aron makabalo at least maka sa eskwelahan dili na kaayo kuan ang maestra sa iyaha ang dili na gud kay ganang problema pagbasa kay makabalo naman sa kinahinay at least nakakaton siya og kuan basa o kanang maayong pamatasan. Programa nga makatabang kayo og dako tungod kay mamonitor man ang mga kabataan ingon pod ang mga ginikanan. So sa akong nakaplagan diri sa Malbang sa programa sa parent mentoring diri sa among lokalidad nga ang ikatabang niini mao nga ma-upgrade yun una-una ang maginikanan sa ilang mga kabataan o ang mga kabataan po sa ilang mga ginikanan ilabi na sa maestra. So sa akong nakitaan karon nga kung may diferensya sa grado sa mga bata so una-una isang gunin ako kini siya sa ilang maestra. Sunod, interview na mo ang bata nga no ingon ana iyang grado na drop siya sa mao nga kini ang iyang period. Dayon, kung ang problema dito sa kailang panimalay so among istorya ang mangginikanan. So diyan na masabtan namo kung paano i-develop ang grado sa matag bata. Ingon nga parent leader o volunteer nga din nakig-uban sa grupo sa ang akong ubanan siguro halos mga napulo ka eskwelahan nga uban-ubanan ako diri tungod aning parent mentoring namo sa matag eskwelahan. So nakita nako ang mga reactions nila o ang ilang nga mga ingon na to ang dating sa mga parents nakatabang kanila o nakaabli sa ilang una-una nga di ay tagaan og dakong pagtagad karon ang mga kabataan sa ilang pag-eskwela. Interventions are not only done in the personal level, but also in the community level through project identifications and establishing linkages with the private sector.
The organizing of the Educational Summit is anchored in the belief that it takes a village to educate a child. With that in mind, CLAFI is more than willing to facilitate the establishment of a platform that would bring together the public and the private sector to address issues regarding education in the community. Bilang isa ka barangay captain, nagpasalamat ako dako sa CLAFI, Alcantara Foundation sa ilang mga programa sama sa feeding programs nga kini dako kayo tabang sa mga kabataan dinhi sa akong barangay. Ingon man sa programa nga parent mentoring nga kini dako kayo og impact ngadto sa mga ginikanan o naghatag kini dakong suporta sa ginikanan sa ilang mga anak sa eskwela gumikan sa programa sa Alcantara Foundation. Ingon man, ining bago pa lang nahuman nga ang Educational Summit, dako kay tabang ang gihimo sa Alcantara Foundation. Ang ilang gihimo, dako kaayo o kausaban sa akong barangay. Kaya ang katawhan, nahimong naghiusa sa pagtambong panahon nga ang Alcantara magpatawag na sa maong mga programa. Aktibo kayo sila nga mo appeal niini kay gawas nga daghan silang makatunan sa maong programa. Dili usab sila magutman kay hatagan usab og financial assistance sa Alcantara Foundation. Mao nga salamat kayo sa Alcantara Foundation nga ang inyong gihimo dako kayo nga tabang sa akong barangay. O manghinaot ko sa Alcantara Foundation na kini maong programa magapadayon turog alang sa kayuhan sa akong barangay Paris. It's hard to imagine that all of these projects that we have highlighted were done within just a year, but the things achieved still pales in comparison to the task at hand, tasks that the men and women of CLAFI have come to take as challenges and as a part of being a community builder that empowers people towards equity and progress in Mindanao, all in the name of delivering innovative programs that enable our partner communities to be self-reliant, gain equitable access to quality education, and nurture sustainable environment. This is the 2014 story of the Conrado and Ladislao Alcantara Foundation Incorporated.